Si Rowena Weng Santos ay laking baryo sa liblib na bahagi ng Quezon Province. Sa mga mata ng karamihan, isa siyang tipikal na anak mahirap, panganay sa 4 na magkakapatid, at parating hinahangaan ng mga mas bata sa kanilang tahanan. Ngunit sa kabila ng ngiting lagi niyang sinusuot tuwing bumabati sa mga kapitbahay, mabigat ang dinadala niyang responsibilidad. Malalim ang pag-aalala niya para sa kanyang pamilya, lalo na't si Aling Tessie, ang kanilang ina, ay matagal nang may inindang sakit sa puso. Halos lahat ng kinikita ni Weng ay nauubos sa pagpapagamot ng kanyang ina. Kaya naman noong natanggap siya bilang kasambahay sa Maynila, tuwang-tuwa sila. Kahit papaano, nakatulong ito upang mairaos ang kanilang pang-araw-araw. Sa isang munti at masikip na silid sa Quezon City, natutunan ni Weng ang bawat sulok ng trabaho ng pagiging kasambahay. Mula umaga hanggang gabi, abala siya sa paglalaba, paglilinis, at pagluluto para sa pamilya ng amo niya. Madalas, iniisip niya kung paano kaya kung may pagkakataon siyang makapag-aral at makahanap ng mas maayos na trabaho. Pero sa tuwing naiisip niya ang kondisyon ng kanyang ina at ang mga kapatid na umaasa sa kanya, nagiging malinaw ang kanyang misyon. Kailangan niyang kumayod, wala siyang ibang pagpipilian. Sang gabi, habang nasa kusina siya at naguhugas ng mga pinggan, dumating ang text mula kay Marco, ang kanyang kasintahan mula pa noong high school. Weng, wag mo na ituloy ang balak mong mag-abroad. Dito ka na lang sa Pilipinas. Hahanap tayo ng paraan, sabi sa mensahe. Napangiti siya ng bahagya, ngunit kasabay nito ang bigat sa dibdib. Alam niyang hindi madali para kay Marco ang tanggapin ang plano niyang umalis. Sa kabila ng simpleng pamumuhay ng lalaki bilang isang mekaniko sa probinsya, parati itong positibo at puno ng pangarap. Ngunit alam ni Weng na iba ang realidad. Ang kinikita niya sa Maynila ay hindi sapat upang maipagamot si Aling Tessie. Ang mga hiling ni Marco, bagamat may halong pagmamahal, ay hindi praktikal sa kasalukuyan nilang kalagayan. Lumipas ang mga linggo. Patuloy si Weng sa kanyang trabaho sa Maynila, ngunit alam niyang hindi ito pang matagalan. Isang araw, nakarinig siya ng balita mula sa kapwa kasambahay tungkol sa mga oportunidad sa ibang bansa. Malaki raw ang kita sa pagiging domestic helper sa ibang bansa, lalo na sa Middle East o Amerika. Bagamat may mga kwento ng hirap, mas marami ang nagsasabing sulit ang sakripisyo dahil mas mataas ang kita at may pagkakataon pang makatulong sa pamilya. Nagdadalawang isip siya noong una, ngunit nang makita niya ang mga resibo ng mga bayarin sa ospital ng kanyang ina, tila hindi na siya makatanggi. Kailangan niyang kumilos. Weng, sigurado ka ba sa desisyon mo? Tanong ni Aling Tessie noong ipaalam niya ang balak niyang pag-abroad. Alam kong para sa'yo lang ako kumakapit pero baka mahirapan ka doon. Ma, hindi ko po ito gagawin kung hindi ko iniisip ang kapakanan ninyo. Alam kong mahirap pero kakayanin ko po. Kailangan nating subukan. Sagot ni Weng, pilit nang ngumingiti. Anak, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kung talagang ito ang gusto mo, mag-iingat ka doon. Malayo sa pamilya, mahirap. Hindi nagtagal. Nakahanap si Weng ng ahensya na tutulong sa kanyang makaalis. Kailangan niyang umutang ng malaki para sa placement fee, ngunit naniniwala siyang magbubunga rin ito. Sa mga huling linggo niya sa Pilipinas, mas pinagbubuti pa niya ang trabaho sa kanyang amo, habang patuloy na kinukumbinsi si Marco na tanggapin ang kanyang desisyon. Weng, hindi ko talaga kayang isipin na malayo ka. Paano tayo? Tanong ni Marco nang minsan silang mag-usap sa telepono. Marco, naiintindihan ko kung gaano kahirap ito, pero para ito sa pamilya ko, para sa kinabukasan. Hindi ko rin ginusto na magkalayo tayo, pero kailangan nating magtiis. Hindi naman habang buhay itong ganito. Paliwanag ni Weng, pilit na itinatago ang luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. Basta ba hindi mo ako kakalimutan? At sana, bumalik ka rin agad. Ipangako ko iyan, sagot ni Weng.
Bagamat sa likod ng isipan niya'y alam niyang walang katiyakan ang kanilang sitwasyon sa hinaharap. Matapos ang mahaba at masalimuot na proseso ng papeles, sa wakas, tumungtong si Weng sa paliparan patungong Amerika. Sa kanyang pagdating sa California, sinalubong siya ng malamig na hangin at mga taong tila abala sa kanilang mundo. Pakiramdam niya ay napakalayo niya sa kanyang nakasanayang baryo sa Quezon. Ngunit sa kabila ng pagkabagabag, may kaunting kislap ng pag-asa sa kanyang dibdib. Narito siya upang magsimula muli, upang bumuo ng mas maayos na buhay para sa kanyang pamilya. Pagsapit sa bahay ng kanyang bagong amo, sinalubong siya ng mga malalaking bintana, marmol na sahig, at mabangong samyo ng mga bulaklak. Ang pamilya ng mga Martinez, na isang Mexican-American household, ay mayayaman at kilala sa kanilang negosyo ng fine wines. Mabilis siyang ipinasok ng kanilang housekeeper sa loob, itinuro ang mga gawain, at pinakilala sa iba pang staff. Weng, ito si Luisa. Siya ang bahala sa kusina. Ako naman ang general housekeeper dito. Sabi ng isang matandang babae na nagpakilala bilang Marieta. Mabait naman ang mga amo natin, pero siguraduhin mong pulido ang trabaho mo. Ayaw nila ng palpak. Opo, susundin ko po. Tugon ni Weng, magalang at bahagyang kinakabahan. Nagsimula ang kanyang bagong trabaho. Paglinis ng mga kwarto, pag-aayos ng mga mamahaling kurtina, at pagtulong sa mga okasyon sa bahay. Kahit mahirap, tinanggap ni Weng ang hamon. Lagi niyang naiisip ang pamilyang iniwan sa Pilipinas. Alam niyang ang bawat araw na pagtatrabaho sa California ay hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Sa mga unang linggo, halos hindi siya makausap ng mga amo dahil abala ang mga ito sa negosyo. Ngunit sa bawat yapak ni Weng sa marmol na sahig at bawat kaskas ng mop sa mga bintana, pinapangarap niyang balang araw, maiaahon niya ang kanyang pamilya sa kahirapan. Bagamat excited si Weng sa bagong simula, hindi pa rin maalis ang kanyang kaba. Iba ang ritmo ng buhay sa Amerika. Mabilis ang kilos ng mga tao. Walang sumisigaw ng taho sa umaga. Walang mga tricycle na humahabol sa pasahero. At higit sa lahat, halos lahat ng tao ay nagsasalita ng Ingles. Kaya't noong unang araw pa lang niya sa bahay ng mga Martinez, ramdam na ramdam niya ang pagkapahiya sa tuwing hindi niya maintindihan ang utos ni Marieta. Weng, can you put this in the pantry? Tanong ng amo niyang si Senyora Martinez, hawak ang isang kahon ng delatang pagkain. Ay, pantry? Po? Tanong ni Weng, nahihiyang naghahanap ng tamang salita. Pantry, where we store the food. Come, I'll show you. Sagot ng matanda na parang napapailing. Sinundan ni Weng ang senyora patungo sa isang maliit na kwarto malapit sa kusina. Punong-puno ng mga shelf. Here, just put them here. Next time, no need to ask, okay? Opo. Yes po. Sagot niya, halata ang kanyang kaba. Hindi ito ang unang beses na pinuna siya ng amo. Minsan ay mali ang pag-aayos niya ng mga plato, o kaya ay hindi sapat ang linis ng sahig. Sa bawat maliit na pagkakamali, nadadagdagan ang bigat ng pakiramdam niya. Minsan, naririnig niyang pinag-uusapan siya ng ibang mga katulong, bagamat hindi niya lubos maintindihan ang kanilang sinasabi. Kahit na tahimik lang siya at hindi sumasagot, ramdam niya ang pagtingin nilang tila siya'y hindi marunong, isang probinsyanang naligaw sa Amerika. Weng, you're too slow. We need to finish before lunch. Sabi ng isa pang katulong habang nagwawalis sila ng likod bahay. Sa halip na sumagot, ngumiti lang si Weng at binilisan ng kilos. Isang gabi, matapos ang isang nakakapagod na araw sa trabaho, umuwi si Weng sa kanyang tinutuluyan. Isang maliit na kwarto sa isang boarding house na puno ng mga OFW. Dito niya nakilala si Claire, isang kapwa Pinay na nagtatrabaho rin bilang kasambahay. Sa unang tingin, mabait si Claire. Madalas itong nakikipagkwentuhan kay Weng tungkol sa buhay sa Pilipinas, mga paboritong pagkain at mga alaala ng probinsya. Alam mo, Weng,
Buti ka pa nakakapagpadala ng pera sa pamilya mo. Ako halos wala akong naiipon. Kwento ni Claire habang nagtutupi ng damit. Hindi rin po madali ate. Minsan kulang pa rin sa panggastos sa bahay, lalo't may maintenance po si mama. Sagot ni Weng, sabay buntong hininga. Pero nakakaraos ka. Ang galing mo nga eh. Laging maaga sa trabaho. Laging nagpapadala. Ako? Naku, wala na nga ang naiipon. Ang dami pang gastos dito. Ani Claire. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pagiging magka-border, napansin ni Weng na tila nagiging madalas ang mga puna ni Claire. Siguro naman sa susunod, matututo ka ng mag-English, no? Para di ka laging napapagalitan ng amo mo. Biro nito minsan, ngunit may halong tono ng pagmamataas. Hindi rin nakatakas kay Weng ang panlalait ni Claire kapag hindi siya naririnig ng iba. Ay nako, probinsyana talaga. Hindi sanay sa high class na trabaho. Bagamat masakit ang mga naririnig, hindi ito sinasagot ni Weng. Alam niyang mas mahalagang mag-focus sa pagpapadala ng pera sa kanyang pamilya. Tuwing sweldo, binabawas na agad niya ang pera para sa bayarin ng doktor ni Aling Tessie at para sa mga kapatid niyang nag-aaral. Konting bahagi lang ang natitira para sa sarili niya, para sa pagkain at ilang pangunahing pangangailangan. Ang komunikasyon niya sa pamilya ay madalas limitado sa online chat. Isang beses sa isang linggo, tinatawagan niya ang kanyang ina at mga kapatid para kumustahin sila. Sa kabila ng hirap, sinisiguro niyang makita ng pamilya ang kanyang ngiti sa video call. Anak, wag mong sobrahan ang trabaho mo ha. Bantayan mo rin ang kalusugan mo. Paalala ng kanyang ina. Opo ma, kaya ko po ito. Sagot niya. Kahit sa totoo lang, ramdam niya ang pagod. Ngunit hindi niya ito ipinapakita sa kanila. Isang gabi, matapos magpaalam sa pamilya, nagpasya si Weng na magpunta sa kalapit na grocery store upang bumili ng ilang delata at instant noodles. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, hindi niya alintana ang pagod. Pabalik na siya sa boarding house nang mapansin niya ang isang matandang nakaupo sa bangketa, nakayuko at tila naghihingalo. Agad siyang tumigil at nilapitan ito. Sir, okay po ba kayo? Tanong niya, nanginginig pa ang boses. Water, please. Halos bulong na sagot ng matanda. Agad kinuha ni Weng ang maliit na bote ng tubig mula sa kanyang grocery bag at iniabot ito sa kanya. Ito po, uminom muna kayo. Sabi niya habang hinahawakan ng balikat ng matanda. Sa malapitan, napansin niyang madumi ang damit nito at halatang matagal nang nasa lansangan. Wala po ba kayong kasama? Baka po kailangan niyo ng tulong. Nagpalingalinga ang matanda bago tumango ng bahagya. Wala siyang lakas na tumayo, kaya't sa halip iniisip ni Weng kung paano siya maiaalis sa malamig na bangketa. Dadaling ko po kayo sa ospital o kaya sa bahay namin. Hindi po kayo pwedeng manatili dito. Delikado. Tahimik lang ang matanda, ngunit sa kanyang mga mata, nabanaagan ni Weng ang pasasalamat. Habang nakatitig sa kanya, tila may kung anong bumalikwas sa puso niya. Sa kabila ng hirap na pinagdaraanan niya sa sarili niyang buhay, hindi niya magagawang iwan ang taong ito. Naisip niyang, sa panahon ng kanyang matinding pagsubok, may nagbigay rin naman sa kanya ng tulong. Baka oras na upang suklian ang kabutihang iyon, kahit sa isang estranghero. Pilit na iniangat ni Weng ang matanda mula sa malamig na bangketa. Mahina ang katawan nito at tila nawawala sa sarili. Sir, subukan po nating tumayo. Ihahatid ko kayo sa isang ligtas na lugar. Wika ni Weng, habang iniikot ang braso ng matanda sa kanyang balikat. Hindi agad nakaimik ang lalaki, ngunit sa kanyang mahinang pagtango ay tila may bahagyang pagtanggap. Halos walang laman ang plastic bag na bitbit nito. Tanging isang butas-butas na panglamig at ilang lukot na papel ang nasa loob. Sa bawat hakbang nila, ramdam ni Weng ang bigat ng katawan ng matanda at ang hirap nito sa paghinga. Okay lang po kayo? Tanong niya nang makarating sila sa kalsadang may mas maaliwalas na ilaw.
Tumango lamang ulit ang matanda. Nang makabalik sila sa boarding house, hinarang agad sila ni Claire sa may pinto. Nakataas ang kilay nito, halatang hindi pabor sa ideya. Weng, ano ba to? Sino yung kasama mo? Bungad ni Claire. Ate Claire, nakita ko po siya sa kalsada. Parang di niya kaya mag-isa. Pwede ko po ba siyang pansamantalang dalhin sa kwarto ko? Doon na lang po siya sa basement. Paliwanag ni Weng, halatang pagod na. Weng, baka mamaya kung sino lang yan. Mahirap na, alam mo naman dito sa Amerika, hindi mo kilala kung sino ang mapagkakatiwalaan. Sambit ni Claire, sabay halakhak ng bahagya. At saka, hindi tayo basta-basta pwedeng magdala ng tao dito. Kapag nakita yan ng landlord, saglit lang po ate. Pangako, lilinisin ko naman po pagkatapos. Wala po akong ibang malalapitan. Pagmamakaawa ni Weng. Tumigil si Claire, tila nag-iisip. Sa wakas, sumuko rin ito, sabay buntong hininga. Sige na nga, pero sagot mo lahat yan. Ayoko nang abala, ha? Sagot ni Claire bago tumalikod. Ibinaba ni Weng ang matanda sa isang sulok ng maliit niyang basement apartment. Dahan-dahan niyang inilatag ang isang manipis na kumot sa sahig at tinulungan itong makahiga. Kinuha niya ang delatang sopas mula sa kanyang grocery bag at saka mabilis na pinainit sa maliit na kalan. Habang kumakain ng matanda, napansin ni Weng ang kanyang muka, kulubot at maputla. Ngunit sa likod ng tila pagod nitong mga mata ay may kung anong bagay na tila may kwento. Anong pangalan niyo, sir? Tanong niya matapos masigurong naubos na ang sopas. Edwin. Mahinang sagot nito. Nanginginig pa ang boses. Di ko maalala lahat. Napakunot noo si Weng. Ano po yung huling naaalala nyo? Baka po matulungan ko kayo. Tahimik lang ang matanda. Tila naghahanap ng tamang salita, ngunit tila may hadlang sa kanyang isipan. Matapos ang ilang saglit, napailing ito. Hindi ko alam. Okay lang po. Huwag nyo na munang isipin. Ang mahalaga, ligtas kayo ngayon. Sabi ni Weng, pilit nang umingiti upang maibsan ang bigat ng sitwasyon. Hindi nagtagal, nakarinig sila ng katok sa pinto. Dali-daling binuksan ito ni Weng at tumambad ang landlord nilang si Mr. Harris, isang malaki at medyo maangas na lalaki na halatang laging nakaabang sa bawat kilos ng kanyang mga tenant. Rowena, anong ginagawa ng taong yan dito? Bawal magdala ng bisita dito, lalo na kung hindi tenant. Sigaw ni Mr. Harris, halatang naiirita. Pasensya na po, Mr. Harris. May nakita lang po ako sa labas na nangangailangan ng tulong. Pangako, pansamantala lang po ito. Paliwanag ni Weng, nakayuko at halos hindi makatingin ng diretsyo. Pansamantala? Alam mo bang pwede kitang paalisin dito kung lalabag ka sa mga patakaran? Ani ng landlord, sabay turo sa direksyon ng matanda. Please po, Mr. Harris. Wala po akong ibang mapuntahan. Ikinakahiya ko pong humingi ng ganito, pero ilang araw lang po. Kapag okay na po siya, aalis din siya rito. Pakiusap ni Weng, halatang tao sa puso ang kanyang sinasabi. Saglit na nag-isip ang landlord. Sa wakas, tumalikod ito at humakbang paalis. Sabay sabing, last chance, Rowena, huwag mo akong bibigyan ng problema. Salamat po, mahinang sagot ni Weng. Nang makaalis si Mr. Harris, huminga ng malalim si Weng. Lumingon siya sa matanda na ngayon ay tahimik na nakahiga. Tila unti-unting bumabalik ang sigla ng mukha nito. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na inalagaan ni Weng si Edwin. Tuwing umaga, binibigyan niya ito ng maligamgam na tubig para makapaghilamos at inaalalayan sa banyo. Tinuturuan din niya itong kumain ng masustansyang pagkain, mga gulay at sabaw na abot kaya lang ngunit masustansya. Sa kabila ng pagod mula sa kanyang trabaho, hindi pinabayaan ni Weng ang kanyang tungkulin bilang tagapag-alaga. Weng, mahinang sabi ni Edwin isang gabi habang magkasama silang kumakain.
Bakit mo ito ginagawa? Tumingin si Weng sa kanya. Kasi po, kung ako rin ang nasa lugar nyo, sana may tumulong din sa akin. Mahirap pong mag-isa. Napangiti si Edwin. Bagamat mahina pa rin ang kanyang katawan, tila nabigyan siya ng bagong lakas mula sa malasakit na ipinakita ni Weng. Unti-unting bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata at sa simpleng ngiti niyang iyon, naramdaman ni Weng na tama ang ginawa niyang desisyon. Habang dumadaan ang mga araw, unti-unting nababawi ni Edwin ang kanyang lakas. Sa tulong ni Weng, napalitan ng regular na pagkain, kalinisan, at kaunting kaayusan ng mga araw ng matandang dati namumuhay lamang sa bangketa. Subalit kahit paunti-unti na siyang bumubuti, nanatili siyang tahimik tungkol sa kanyang nakaraan. Hindi siya gaanong nakikipag-usap tungkol sa kung sino siya, saan siya nanggaling, o kung bakit siya napunta sa ganoong kalagayan. Mr. Edwin, gusto niyo po ba ikwento kung paano kayo napadpad sa kalye? Tanong ni Weng isang gabi habang pinagliligpit ang kanilang hapunan. Baka po may pamilyang nag-aalala sa inyo. Pwede po natin silang kontakin. Tumingin si Edwin sa kanya, saka huminga ng malalim. Hindi agad siya sumagot, parang iniisip kung dapat ba niyang ipagkatiwala ang kanyang kwento. Sa wakas, nagsalita rin siya, ngunit may bahagyang panginginig sa boses. May anak ako, simula ni Edwin. Si Charlotte. Siya lang ang pamilya ko matapos mawala ang asawa ko maraming taon na ang nakalipas. Siya ang rason kung bakit ako nagpursige sa negosyo. Natigilan si Weng sa narinig. Hindi pa siya nakakarinig ng ganoong klaseng detalye mula kay Edwin dati. Siya ang dahilan kung bakit lumaki ang Lancaster Conglomerate. Lahat ng desisyon ko, ginagawa ko para sa kanya. Pero tumigil si Edwin. Tila hindi sigurado kung kaya niyang ipagpatuloy ang kwento. Isang araw, naaksidente siya. Isang lasing na driver ang sumalpok sa kotse niya habang pauwi siya mula sa isang charity event na sinusuportahan niya. Pasensya na po kung binabalik ko ito pero ano po ang nangyari? Tanong ni Weng, dahan-dahan ng boses at puno ng pag-aalala. Hindi na siya umabot sa ospital? Sagot ni Edwin. Namumugto ang mga mata. Simula noon, parang nawala na ang dahilan ko para magpatuloy. Ang bawat bahagi ng Lancaster Conglomerate, bawat tagumpay na nakamit ko, para sa kanya iyon. Nang nawala si Charlotte, nawalan ng halaga ang lahat. Tahimik na nakinig si Weng. Alam niyang hindi niya kailangang magbigay ng kahit anong payo o salita. Sapat nang naroon siya upang makinig. Matapos noon, nagsimula ang problema sa pamilya. Patuloy ni Edwin. Ang apo ko, si Daniel, na dati kong tinuturing na tagapagmana, ay nag-iba. Naging gahaman siya sa posisyon. Sinubukan niyang agawin ng mga kumpanya. Gusto niyang patalsikin ako at hawakan lahat ng negosyo. Naging malinaw na hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Tumingin si Edwin sa malayo, parang hinahanap sa kawalan ng sagot sa kanyang mga tanong. Napagod ako, nawalan ako ng gana. Iniwan ko ang lahat. Naglakad-lakad ako, nagpakalayo. Hindi ko inakala na hahantong ako sa ganitong kalagayan hanggang sa makita mo ako. Hinawakan ni Weng ang isang tasa ng tsaa at iniabot ito kay Edwin. Kung ganoon po, baka hindi aksidente na nakita ko kayo. Siguro po, panahon na rin para magdesisyon kayo kung paano ulit bubuo ng bagong dahilan para magpatuloy. Napangiti ng bahagya si Edwin, tila nabuhayan ng loob. Hindi ko alam kung paano ko pasasalamatan ang ginawa mo para sa akin, Rowena. Isa kang mabuting tao. Sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdadaanan mo, nagawa mo pa rin akong tulungan. Ngumiti rin si Weng, ngunit itinanggi ang papuri. Ginawa ko lang po kung ano ang tama. Lahat po tayo, kahit may mga problema, pwede pa rin tumulong sa kapwa. Sa paglipas ng mga linggo, naging mas bukas si Edwin tungkol sa kanyang nakaraan. Bagamat hindi niya agad maipaliwanag kung paano niya gustong simulan muli ang buhay, halatang nahanap niya ang kaunting liwanag sa presensya ni Weng. Naging kasangga niya ito sa muling paghahanap ng direksyon.
Hindi niya inaasahan na isang simpleng Pinay maid ang magpapakita sa kanya ng malasakit na hindi niya natagpuan kahit sa sariling pamilya. Ngayon, kahit mahirap pa rin ang bawat araw, tila muling nagiging malinaw para kay Edwin na may halaga pa rin ang kanyang buhay. At ang tulong na iniaalok ni Weng ang nagpapaalala sa kanya ng mga bagay na hindi mabibili ng pera. Habang tumatagal, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Mr. Lancaster. Lumakas ang kanyang katawan, naging mas maliksi ang bawat galaw, at tila bumalik ang dating sigla na halos nawala sa kanya nang makita ni Weng sa kalsada. Ngunit sa kabila ng pagbuti ng kanyang kalagayan, pinili ni Mr. Lancaster na magkunwaring wala pa rin siyang alaala. Para sa kanya, mas ligtas ang ganoong kalagayan, at may dahilan din siyang panatilihin ng misteryo ng kanyang pagkatao. Kahit paunti-unti na siyang nakakapagkwento ng ilan sa kanyang nakaraan, iniwasan niyang ipakita ang tunay niyang pagkakakilanlan. Mr. Edwin, ang lakas niyo na po. Para na po kayong mas bata ulit. Biro ni Weng isang umaga habang nagwawalis ng basement apartment. Ngumiti si Mr. Lancaster at tinulungan si Weng mag-ayos ng mga gamit. Huwag kang magpapakampante, Rowena. Baka mamaya biglang bumalik ang mga sakit ko. Sagot niya, sabay kindat. Mula noon, sinimulan na niyang tumulong sa mga gawaing bahay. Ikinatuwa ito ni Weng, lalo't kahit papaano, nabawasan ang bigat ng kanyang araw-araw na gawain. Si Mr. Lancaster ang madalas na naghuhugas ng pinggan, naglalagay ng mga gamit sa tamang lugar, at minsan ay nagbubukas ng pinto para kay Weng kapag ito'y galing trabaho. Unti-unti, nabuo ang isang kakaibang pagkakaibigan sa pagitan nila. Sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas natural ang kanilang mga pag-uusap, mula sa simpleng pagbati hanggang sa mahahabang talakayan tungkol sa iba't ibang bagay. Alam mo, Weng, sabi ni Mr. Lancaster habang inaayos ang mga lata sa isang shelf, kapag natututo kang magsalita ng mas maayos na Ingles, mas maraming pintuan ang magbubukas para sa iyo. Napaisip si Weng. Ang hirap po kasi minsan, lalo na kung mabilis sila magsalita. Pero gusto ko pong matuto. Kahit papaano, alam ko pong malaking tulong yon sa trabaho ko. Simula ngayon, mag-usap tayo sa Ingles. Suhestyon ni Mr. Lancaster. Kahit konti lang bawat araw. Pag may mali, itutuwid ko. Hindi kita tatawanan, promise. Talaga po? Paano kaya, how are you today, sir? Tanong ni Weng, tila nag-e-eksperimento. Napatawa ng mahina si Mr. Lancaster. Perfect start. Just keep practicing. Don't be shy. Kahit hirap, sinunod ni Weng ang payo ng matanda. Araw-araw, kahit sandali, nagsasanay siya. Mas tumibay ang kanyang kumpiyansa at napansin niya ring mas naintindihan na niya ang mga utos ng amo sa trabaho. Hindi nagtagal, nadama niyang mas madali na ang pakikisalamuha sa mga kasamahan sa boarding house. Isang gabi, habang naglilinis si Weng ng mesa, napansin niya ang isang maliit na notepad na ginamit ni Mr. Lancaster para sumulat. May mga simpleng sketch ng building designs, mga listahan ng posibleng investments, at ilang legal terms na hindi pamilyar kay Weng. Nagtaka siya. Sir, bakit po ang dami niyong alam sa mga ganito? Tanong niya, sabay turo sa notepad. Tumingin si Mr. Lancaster at saglit na natahimik. Oh, those are just old habits. Mahilig lang ako sa numbers, contracts, things like that. Parang hindi lang basta hilig, sir. Para po kayong abogado o businessman. Komento ni Weng, hindi maitago ang pagka-curious. Hindi na siya sinagot ni Mr. Lancaster. Bagkus ngumiti lamang ito. Sa halip na magpaliwanag, iniba niya ang usapan. Ngunit si Weng, sa kanyang isipan, ay nagsimulang magduda kung ano talaga ang dating buhay ng matandang kanyang inaalagaan. Lingid sa kaalaman ni Weng, sa bawat gabi matapos nilang maghapunan, gumagawa ng lihim na tawag si Mr. Lancaster gamit ang kanyang lumang cellphone.
Nakikipag-usap siya sa isang matandang kaibigan, si Bill Hawthorne, na dati niyang kasosyo sa negosyo. Pinapaalalahanan niya si Bill na maging maingat sa kanilang komunikasyon. "Bill," mahina niyang sabi habang nakatalikod kay Weng, "I need you to look into Daniel's movements. I think he's trying to consolidate power again. We need proof before I make my next move." "Got it," sagot ni Bill sa kabilang linya. "You sure you don't want to come back and deal with him yourself?" "No, not yet," tugon ni Mr. Lancaster. "Not until I'm certain. Let me know what you find." Habang patuloy ang mga usapan nila ni Bill, dahan-dahan niyang binubuo ang plano. Alam niyang hindi maaaring basta-basta bumalik sa mundo ng negosyo. Kailangan niya ng tamang timing, tamang impormasyon, at higit sa lahat, tamang kaalyado. Sa bawat gabing lumilipas, mas nagiging malinaw kay Mr. Lancaster kung paano niya haharapin si Daniel, ngunit hindi niya pa ito isiniwalat kay Weng. Ang tanging alam ni Weng, tila may malalim na dahilan kung bakit tahimik ang matanda tuwing gabi. Habang gumaganda ang kondisyon ni Mr. Lancaster at mas lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, hindi alam ni Weng na unti-unti siyang nagiging bahagi ng isang mas malaking kwento. Isang kwentong higit pa sa simpleng pagkakaibigan nila ni Edwin. Sa likod ng kanyang simpleng pagkilos ng malasakit, dahan-dahang nahuhubog ang kanilang kapalaran. Habang tuloy-tuloy ang pagsasagawa ni Daniel ng kanyang plano, mabilis niyang inilipat ang ilang pangunahing ari-arian ng Lancaster conglomerate sa kanyang sariling pangalan. Maingat niyang hinanap ang mga pagkakataong mailagay ang mga pondo sa shell corporations, mga kumpanyang tanging siya ang may kontrol. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng iba't ibang legal na dokumento, gamit ang mga koneksyon sa loob ng kumpanya at sa ilang abogadong kanyang kilala. "Siguraduhin niyo na malinis ang proseso," utos ni Daniel sa kanyang chief legal officer sa isang lihim na pulong. "Kapag may nalaman ng board tungkol dito, siguradong guguho ang lahat. Hindi na babalik si Lolo. At kahit bumalik siya, kailangan niyang harapin ang mga isyong ito." "Pero Mr. Daniel, paano kung bumalik siya at magsalita? Maaaring hindi sapat na sabihing nawawala siya," sagot ng isa sa mga abogado. Nakangiti si Daniel, ngunit halatang may lalim ang kanyang iniisip. Hindi ba't madali lang pagdudahan ng isang matandang biglang nawala? Isipin niyo, wala na siyang kontrol, walang opisyal na pahayag, at higit sa lahat, matagal na siyang wala. Isipin niyo kung ano ang unang papasok sa isipan ng board. Malinaw, diferensya sa pag-iisip. Yun ang ipapalabas natin. Samantala, si Bill Hawthorne, na tahimik na gumagalaw sa likod ng mga eksena, ay naghahanap ng paraan upang mahanap si Edwin. Agad siyang nagpadala ng isang private investigator upang mahanap ang matanda. Ang tanging clue na meron si Bill ay ang kakaunting impormasyon mula sa huling tawag ni Edwin. Bagamat hindi niya alam ang eksaktong lokasyon, tiniyak niyang malapitan ang mga lugar kung saan madalas nakita si Edwin bago ito tuluyang mawala. "Bigyan niyo ako ng balita agad," utos ni Bill sa investigator. "Kahit maliit na piraso ng impormasyon, pwedeng maging susi para malaman ko kung saan siya." "Don't worry, Mr. Hawthorne. I'll find him," sagot ng investigator. Habang abala si Bill sa pagpapahanap kay Edwin, nagsimula namang magtaka si Claire sa pagdami ng pera ni Weng. Napansin niyang mas malaki na ang ipinapadalang pera nito sa pamilya at tila mas maaliwalas na ang kilos ng dating ka-border. Dahil sa kanyang pagkamausisa, sinimulan niyang tanungin si Weng tuwing magkikita sila sa boarding house. "Uy Weng, parang ang dami mong pera ngayon ha?" Biro ni Claire isang umaga. "Ay hindi naman po ate, konti lang po yan," sagot ni Weng. Pilit na ngumiti upang maiwasan ang pag-uusisa. Pero hindi kontento si Claire. Sinimulan niyang magmasid at nagtanong-tanong sa iba pang nakatira roon. Minsan pa, sinilip niya ang mga resibo at iba pang bagay na maaaring magbigay linaw sa kung saan nanggagaling ang perang iyon. Hanggang sa natuklasan niyang may binibisitang matanda si Weng
at tila may koneksyon ito sa pag-angat ng buhay ng Pinay maid. Minsan, habang palabas si Weng, sinundan siya ni Claire nang hindi nito alam. Nakita niyang pumasok ito sa isang maliit na tindahan, bumili ng mga groceries, at pagkatapos ay tumungo sa basement apartment kung saan nananatili si Mr. Lancaster. Dahan-dahang sumilip si Claire sa bintana at laking gulat niya nang makita ang matanda na tila dati na niyang nakita. Isang muka na parang nakita niya sa ilang lumang balita tungkol sa mga negosyanteng milyonaryo. Hindi siya makapaniwala. Nang makabalik si Weng sa boarding house, sinubukan ni Claire siyang kausapin. Weng, sino ba yung matandang inaalagaan mo? Para siyang mayaman ah. Haha? Wala po yun ate. May nakilala lang po ako sa kalsada dati. Tinulungan ko lang po. Sagot ni Weng, halata ang kaba sa kanyang boses. Ngunit hindi na nilubayan ni Claire ang isipan tungkol sa misteryosong matanda. Minsang naghahanap siya online ng mga lumang artikulo tungkol sa Lancaster conglomerate. At sa huli, napatunayan niyang ang matandang iyon ay si Edwin Lancaster, ang taong itinuring ng marami na nawawala at maaaring patay na. Hindi niya mapigilan ang kanyang excitement, ngunit may halong inggit at galit ang nararamdaman. Para kay Claire, ito ang pagkakataong maipakita sa lahat na hindi siya magpapatalo kay Weng. Agad niyang hinalukay ang kanyang mga dating kontak at nalaman niyang si Daniel, ang apo ni Edwin, ay naninirahan malapit lamang. Gamit ang kaunting tiyaga at pagbabalat kayo, nakahanap siya ng paraan upang kontakin si Daniel. Mr. Lancaster, I have information about your grandfather, sabi ni Claire sa telepono, halatang pinipigilan ang kanyang pananabik. Sa kabilang linya, narinig niyang biglang tumahimik si Daniel. What did you just say? He's alive. I know where he is. Sagot ni Claire, sabay ngisi. And if you want to find out more, we need to meet. I have something you'll be very interested in. Habang lumalalim ang gabi, abala si Weng sa paglalaba sa maliit na labahan sa gilid ng kanyang basement apartment. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng washing machine at ang pagtulo ng tubig mula sa gripo. Inisip niya ang kanyang pamilya sa Pilipinas habang sinasampay ang mga bagong labang damit. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon ay may nangyayaring bagay na magpapabago ng kanyang pananaw sa matandang tinutulungan niya. Sa kabila ng kanyang gawain, biglang may narinig siyang boses. Malinaw at matatas na Ingles, tila nagmumula sa kabila ng pinto ng kanyang kwarto. Hindi niya agad napansin, ngunit nang magtagal ay naisip niyang si Mr. Lancaster ang nagsasalita. Tumigil siya sa pagsampay at tahimik na sumilip sa pinto. Sa likod ng bahagyang nakabukas na pintuan, narinig niya ang malinaw na boses ng matanda. I've been in contact with Bill and he's working on securing the documents. Make sure no one finds out yet. Sabi ni Mr. Lancaster, ang tono ng boses ay puno ng autoridad at kumpiyansa. Yes, I understand. I'll be ready when the time comes. Hindi maintindihan ni Weng ang buong konteksto, ngunit alam niyang may malaking bagay na nagaganap. Tila hindi siya makapaniwala sa narinig. Ang matandang halos mawalan na ng alaala ay nakikipag-usap ng napakaayos at tiyak. Hindi niya naisip na si Mr. Lancaster ay may ganitong kakayahan. Ang uri ng pagsasalita na naririnig lamang niya sa mga balita tungkol sa mga CEO at abogado. Sa kanyang isipan, parang biglang nagbago ang imahe ng matanda. Hindi siya makagalaw at lalo pang nalito nang marinig ang huling sinabi nito sa telepono. I'll make sure no one gets hurt in the process. Just trust me. Pagtatapos ng matanda, bago niya marinig ang mahinang pagbagsak ng telepono sa mesa. Dahan-dahang umatras si Weng mula sa pintuan at bumalik sa kanyang iniwang labada. Nakayuko siya sa paglalaba, ngunit ang isip niya ay magulo. Sino ba talaga ang taong ito? Hindi niya lubos maisip na ang matandang tinulungan niya sa kalye ay tila isang importanteng tao na may kaalaman sa negosyo at law.
Kung ganito siya kahusay, bakit siya napadpad sa bangketa? At higit sa lahat, bakit hindi niya sinabi agad kay Weng ang katotohanan? Nang matapos ang kanyang paglalaba, pumasok siya sa kwarto at nakita niyang tahimik na nakaupo si Mr. Lancaster. Ang ilaw ng lampara ay mahinang nagliliwanag sa kanyang muka. Ramdam ni Weng ang kaba habang lumalapit siya. Bago pa man siya makapagsalita, tumingin si Mr. Lancaster sa kanya. Tila alam na nito ang narinig niya. "Rowena," mahinang sabi ng matanda. "Alam kong may mga bagay kang narinig ngayong gabi." Napatigil si Weng, ngunit nagpasya siyang tanungin ang matagal na niyang gustong malaman. "Mr. Edwin, sino po ba talaga kayo? Parang hindi ko na po alam kung ano ang iisipin." Huminga ng malalim si Mr. Lancaster bago tumayo mula sa kanyang upuan. Tumayo siya sa harap ni Weng at sa unang pagkakataon ay tila tinanggal niya ang kanyang maskara. "Ako si Edwin Lancaster," umpisang sabi ng matanda. "Dating CEO ng Lancaster Conglomerate. Dating may-ari ng maraming kumpanya. Ngunit ngayon, isa na lang akong matandang nagtatago mula sa sarili kong pamilya." Halata sa mukha ni Weng ang gulat. Hindi niya inaasahan ang diretsahang sagot na iyon. "Bakit po kayo umalis? Kung ganon po kayo kayaman at matagumpay, bakit niyo po iniwan lahat?" "Weng," sagot ni Mr. Lancaster, ang tinig ay puno ng kalungkutan. "Nawala ang anak kong babae, si Charlotte, sa isang aksidente. Simula noon, nawalan na ako ng dahilan para magpatuloy. At ang apo kong si Daniel, sinubukan niyang agawin ang lahat. Hindi na ako makapaniwala sa sarili kong pamilya, kaya't umalis ako. Hinayaan kong isipin ng lahat na patay na ako." Tila wala nang mahanap na salita si Weng. Nalilito siya kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Sa isang banda, ang taong inalagaan niya ay naging isang kaibigan. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya maitanggi ang bigat ng katotohanang nalaman niya. "Pasensya na kung hindi ko agad sinabi sa iyo," dagdag ni Mr. Lancaster. "Hindi ako sigurado kung kanino ako maaaring magtiwala. Pero isa lang ang alam ko, Rowena. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong pagtulong sa akin. Kung wala ka, baka wala na rin ako ngayon." Tumingin siya kay Weng at sa mga mata niya ay may pag-amin ng pagkakautang. "Gusto kong suklian ang kabutihan mo. Anumang bagay ang kailangan mo, pera, trabaho, anumang tulong, sabihin mo lang. Susuklian ko ang ginawa mo." Ngunit sa halip na magalak, napaiyak si Weng. Tumulo ang kanyang mga luha habang nakatingin kay Mr. Lancaster. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, ramdam ang bigat ng damdamin. "Mr. Edwin," mahinang sabi niya, "ginawa ko po ito hindi dahil may kapalit akong inaasahan. Ginawa ko lang po ang tama. Hindi ko po kayo iniwan sa kalsada dahil gusto kong magkapera. Tinulungan ko po kayo kasi kailangan nyo ng tulong. Kung kailangan nyo pa po ng kasama, nandito lang po ako. Pero di ko po kailangan ng gantimpala." Napatingin si Mr. Lancaster kay Weng at doon niya nakita ang tunay na kabutihan ng taong nasa harapan niya. Hindi makapaniwala si Edwin na sa kabila ng lahat ng kasinungalingan at sekreto niya, nanatili si Weng. Sa gabing iyon, mas lalo niyang napagtanto na hindi pera o posisyon ang bumubuo sa tunay na halaga ng isang tao, kundi ang pagmamalasakit at pagmamahal na tulad ng ipinakita ni Weng sa kanya. Sa wakas, sa tulong ni Bill Hawthorne, nakabalik si Mr. Lancaster sa Lancaster Conglomerate. Isang maagang umaga, dumating siya sa opisina ng walang babala. Ang malaking gusali ng kumpanya ay tila napuno ng tensyon nang makita ng mga empleyado ang dating CEO na tumatawid sa labi. Ang ilan ay napatigil sa trabaho, ang iba'y halatang nagbubulungan. Walang sino man ang nakakaalam kung bakit siya biglang nagpakita, lalo na't matagal nang iniisip ng lahat na patay na siya. Nang pumasok siya sa conference room kung saan ginaganap ang isang meeting ng board of directors, lahat ng naroroon ay tumahimik. Si Daniel, na noon ay nakaupo sa dulo ng mesa, ay tila natulala. Hindi niya may kubli ang takot sa kanyang muka habang nakatingin sa lolo niyang dapat ay wala na.
Good morning, gentlemen. Bati ni Mr. Lancaster, may bakas ng lakas at autoridad sa kanyang boses. I trust the company is running smoothly. Napansin ni Daniel ang hindi pangkaraniwang lakas sa boses ng kanyang lolo. Pinilit niyang magpakatatag at ngumiti. Grandfather, sambit niya, pilit na kalmado. It's unexpected to see you here. We thought, I know what you thought, putol ni Mr. Lancaster. But as you can see, I'm very much alive. And I'm here to set things straight. Sa harap ng buong board, inilabas ni Mr. Lancaster ang ebidensyang tinulungan siyang makuha ni Bill. Naging malinaw ang lahat. Ang mga lihim na paglilipat ng ari-arian, ang pagsisinungaling sa publiko, at ang pagsubok na agawin ng kumpanyang kanyang pinaghirapan. Isa-isang inilatag ni Mr. Lancaster ang mga dokumentong naglalahad ng ginawa ni Daniel. Ang mga miyembro ng board ay nagkatinginan, halatang naguguluhan at natatakot. You see, Daniel, patuloy ni Mr. Lancaster, nakatingin ng diretso sa kanyang apo. It's one thing to be ambitious, but it's another to betray your own family. You used my absence to steal, to lie, and to manipulate. For that, you will be held accountable. Grandfather, please, it's not what it looks like. Umpisa ni Daniel, ngunit pinutol siya ng matanda. Enough. Mariing sagot ni Mr. Lancaster. This isn't a court. You'll have your chance to explain yourself in the proper venue. For now, consider yourself removed from any position of authority in this company. Pagkatapos nito, lumabas ang balita sa media. Mabilis na kumalat ang kwento tungkol sa pagbabalik ng nawawalang CEO at ang kanyang pagpapanagot sa sariling apo. Ngunit ang mas umagaw ng atensyon ay ang kwento ng kanyang tagapagligtas, si Weng. Sa isang panayam sa media, ipinakilala ni Mr. Lancaster si Weng bilang ang tagapagligtas ng isang nawawalang kaluluwa. Sa harap ng kamera, sinabi niyang, "This woman, Rowena Santos, found me when I had nothing left. She gave me shelter, food, and kindness without expecting anything in return. She showed me that humanity still exists, even in the most unexpected places. If not for her, I would not be standing here today." Mabilis na naging viral ang kwentong ito. Sa social media, napuno ng papuri at suporta ang pangalan ni Weng. Ang simpleng Pinay maid na walang inasam na kapalit ay biglang naging simbolo ng kabutihan at malasakit. Maraming tao ang nagkomento tungkol sa kanyang ginawa. Ang ilan pa'y nagsabing siya ang tunay na bayani. Hindi nagtagal, lumabas din ang mga video clip ng panayam kay Weng, kung saan tahimik lamang siyang ngumingiti at sinasabi, "Ginawa ko lang po ang tama. Kung sino man po ang nasa sitwasyon niya, sa tingin ko po ay tutulong din. Hindi ko naman po talaga inaasahan ang lahat ng ito. Sapat na po sa akin na ligtas na siya ngayon." Bilang pasasalamat, niyaya siya ni Mr. Lancaster na maging kanyang personal assistant. "Rowena," sabi ni Mr. Lancaster isang araw habang nagkakape sila sa opisina, "You've proven to me that you are not only kind, but also capable. I need someone I can trust. I'd like you to join me here at Lancaster Conglomerate, not as a maid, but as my personal assistant." Nagulat si Weng sa alok. "Ako po, sir. Parang hindi po ako bagay dito. Hindi po ako bihasa sa mga negosyo. That's exactly why I'm offering this. I'll help you. I'll teach you. I want you to learn. And who knows, maybe someday, you'll be running your own company." Sagot ng matanda. Hindi nagtagal, sinimulan ni Weng ang kanyang pag-aaral sa mga simpleng aspeto ng negosyo. Tinulungan siya ni Mr. Lancaster na unti-unting maunawaan ang mga financial report, mga legal na dokumento, at mga simpleng diskarte sa pagpapalago ng kumpanya. Ang dating pagod na kasambahay ay naging mas kumpiyansa. Sa bawat araw, natututo siyang tumayo ng mas matatag, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi para sa sariling kinabukasan.
Ang simpleng alok na iyon mula kay Mr. Lancaster ang nagbigay sa kanya ng bagong layunin. At habang dahan-dahang nagbabago ang kanyang buhay, patuloy pa rin niyang binabalikan ang simpleng paniniwala. Ang paggawa ng tama, kahit walang kapalit, ay laging magbubunga ng mabuti. Kahit pa mabilis na umangat ang buhay ni Weng at napapalibutan siya ng bagong mga oportunidad, may isa pa ring hindi natutuwa sa kanyang tagumpay. Si Claire, ang dating ka-border ni Weng na tila nagkukubli ng inggit sa likod ng mga ngiti, ay nagdesisyong gumawa ng hakbang upang sirain ang kanyang pangalan. Sa umpisa, tahimik lamang si Claire. Ngunit sa paglipas ng mga araw, naging halata sa kanya na mas umaasenso si Weng kaysa dati. Ang dating kasambahay na katulad niya ay biglang naging personal assistant ng isang bilyonaryo. Patuloy na hinahangaan ng mga tao online at mas lalo pang napapansin sa social media. Hindi niya matiis ang ideya na ang taong dati niyang minamaliit ay ngayon mas mataas na ang estado. Lalo pat tila kinalimutan na siya ni Weng. Walang huling salita, walang pasasalamat, wala man lang pakialam. Sa tindi ng galit, nilapitan niya si Daniel Lancaster. Nakahanap siya ng paraan upang makausap ito ng personal. Daniel, wika niya sa isang lihim na pagtatagpo sa isang coffee shop. Alam kong galit ka rin kay Rowena. Alam kong gusto mo siyang mapahiya. Rowena? Tanong ni Daniel, tila nag-iisip. Ah, si Rowena? Ang babaeng biglang naging mahalaga sa buhay ng lolo ko. Anong balak mo? Simple lang. Sagot ni Claire, may halong mapanuksong ngiti. Alam mo bang may lumang kaso sa Pilipinas na kinasangkutan niya? Alam mo bang iniwan niya ang dating amo niya sa hindi magandang paraan? Pwede nating balikan iyon. Interesting, sagot ni Daniel. Anong meron sa kasong iyon? False accusations, sabi ni Claire. Kahit wala namang ebidensya, iniwan niyang bigla ang dati niyang amo dahil daw sa hindi magandang trato. Pero ngayon, pwede nating palabasin na siya ang may atraso. Pwede nating gawing skandalo ito para mawala ang tiwala ng lolo mo sa kanya. Napangiti si Daniel. You've got my attention. If you can dig up enough dirt on her, I'll make sure it reaches the media. At doon nagsimula ang kanilang sabuatan. Sinimulan ni Claire ang pagkalap ng pekeng impormasyon. Naghahanap siya ng mga lumang balita at dokumento mula sa Pilipinas na maaaring gamitin laban kay Weng. Gumamit siya ng pekeng social media accounts upang magpakalat ng mga maling impormasyon. Ilan sa mga post ay nagsasabing si Weng ay nagtatago sa Amerika dahil may utang siyang hindi binayaran o kaya'y may kinasangkutan siyang ilegal na gawain bago siya umalis ng bansa. Samantala, sa headquarters ng Lancaster Conglomerate, napansin ni Weng na tila nagbabago ang tono ng ilan sa kanyang mga kasamahan. Ang dati mga ngiti ng paghangang binibigay sa kanya ay naging mga irap at bulungan. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niyang may mali. Isang araw, tinawag siya ni Mr. Lancaster sa opisina. Rowena, sabi ng matanda, hawak ang isang makapal na envelope. I need you to see this. Pagkabukas ni Weng ng envelope, tumambad sa kanya ang mga print-out ng mga pekeng balita mula sa internet. May mga litrato pa siyang inedit upang magmukhang kasama siya sa ilang iligal na gawain. Hindi siya makapaniwala. Sir, hindi po totoo to. Hindi ko po ito ginawa. Alam ni Mr. Lancaster ang totoo. I know, Rowena. That's why I'm showing you this. We'll get to the bottom of it. Bill is already looking into the source of these false accusations. Salamat po, sir. Sagot ni Weng, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko po alam kung sino ang gumagawa nito, pero hindi po ito totoo. Sa tulong ni Bill at ng kanyang legal team, mabilis nilang natukoy kung sino ang nasa likod ng mga maling balita. Lumabas sa investigasyon na si Claire, sa tulong ni Daniel, ang pasimuno ng lahat. Nang malaman ito ni Mr. Lancaster, agad siyang nagsampa ng kaso laban sa dalawa. Sinigurado niyang may sapat na ebidensya upang maipakita sa korte ang kanilang paninira. Sa harap ng hukuman, dumating ang araw ng paglilitis.
Dumating si Weng kasama sina Mr. Lancaster at Bill, handang harapin ang mga paratang. Sa harap ng hukom, inilatag ng kanilang abogado ang lahat ng ebidensyang nakuha nila. Mga pekeng dokumento, screenshots ng pekeng social media posts, at testimonya mula sa mga taong pinilit ni Claire at Daniel na sumama sa kanilang plano. Sa bandang huli, hindi na maitago ni Claire ang katotohanan. Sa gitna ng kanyang testimonya, nagkausap sila ni Weng. "Claire," sabi ni Weng, nanginginig ang boses. "Bakit mo nagawa to? Wala naman akong ginawang masama sa'yo." Halata ang kaba sa mukha ni Claire. Hindi siya agad nakasagot. Sa halip, yumuko siya at parang nahihiya sa sarili. "Weng, kasi ikaw ang nagtagumpay. Ako ang naiwan. Ako ang walang napatunayan." Napaigik si Weng. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Sa kabila ng galit, naroon pa rin ang awa sa dati niyang kaibigan. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang kailangan niyang manindigan. Sa bandang huli, pinawalang sala si Weng sa lahat ng maling paratang. Pinagtibay ng korte ang ebidensya laban kay Claire at Daniel. Si Daniel ay pinatawan ng mabibigat na penalidad at tuluyang inalis sa lahat ng posisyon sa Lancaster conglomerate. Si Claire, sa kabilang banda, ay napatawan ng deportation. Sa huling pagkakataon, nagkausap sina Weng at Claire bago ito ipatapon pabalik sa Pilipinas. "Pasensya na, Weng," sabi ni Claire, luhaang nakatingin sa kanya. "Sana mapatawad mo ako." Tahimik lang na tumango si Weng. "Sana po sa susunod, piliin niyo ang tamang landas." Pagkatapos ng deportation, hindi na muling narinig pa ni Weng ang balita tungkol kay Claire. Sa kabila ng lahat, mas napagtanto ni Weng ang kahalagahan ng paggawa ng tama kahit na pinipilit kang pabagsakin. Hindi niya hinayaang mag-aapi siya ng mga maling akusasyon. At sa tulong ng mga taong naniniwala sa kanya, napatunayan niyang ang katotohanan at kabutihan ay laging nangingibabaw. Makalipas ang ilang buwan, mula nang tuluyang malutas ang mga kasong kinaharap ni Weng, nagsimula nang manumbalik ang katahimikan sa kanyang buhay. Sa tulong ng suporta ni Mr. Lancaster, natanggap niya ang sponsorship upang maging legal resident ng Amerika. Isang araw, tinawag siya ni Mr. Lancaster sa opisina nito para ibalita ang magandang balita. "Rowena," bungad ng matanda, habang iniaabot ang isang folder na may mga formal na dokumento, "Congratulations, you're now a legal resident." Nanlaki ang mga mata ni Weng habang binabasa ang laman ng folder. "Talaga po, sir? Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan." Ngumiti si Mr. Lancaster. Halatang masaya sa natamo ni Weng. "No need to thank me. You earned it. You've shown nothing but loyalty and dedication. This is just a small way to show my gratitude." Sa wakas, wala na ang bigat ng pag-aalala na baka siya'y mapauwi ng wala sa oras. Hindi na rin niya kailangang magtago sa anino ng hindi tiyak na status. Ngayon, legal na siyang mananatili sa Amerika, handang harapin ang mas maliwanag na kinabukasan. Dahil sa bagong pagkakataong ito, nagpa siya si Weng na gawing formal ang isa sa mga kakayahang natutunan niya noong nagsisimula pa lang siya sa Amerika, ang paglilinis ng bahay, gamit ang ipon na naitabi niya. At ang kaunting suporta mula kay Mr. Lancaster, nagtayo siya ng sariling cleaning service business. Sa simula, siya lamang ang nagtatrabaho, naglilinis ng mga bahay at opisina sa paligid. Ngunit dahil sa kanyang sipag at mabuting reputasyon, nagsimulang dumami ang mga kliyente. Hindi nagtagal, kinailangan na niyang kumuha ng mga tauhan. Sa tuwing may bagong kliyente, maingat niyang ipinaliwanag ang kanyang serbisyo. "Gusto ko pong matiyak na malinis, maayos, at maaliwalas ang inyong bahay," sasabihin niya sa kanyang mga customer. "Gagawin ko po ang lahat upang maging higit pa sa inaasahan ninyo." Ang kanyang dedikasyon sa kalidad at integridad ang nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa kanyang negosyo. Samantala, sa Pilipinas,
Hindi nawala sa isip ni Weng ang kanyang pamilya, lalo na ang kapatid niyang si Mariel. Kahit abala siya sa kanyang negosyo, palagi siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang mga mahal sa buhay. Tuwing linggo, nagkakaroon sila ng video call at minsan ay nag-uusap pa rin sila ng ina tungkol sa mga pangarap ni Mariel. Ma, tanong ni Weng isang gabi, ano pong balak ni Mariel pagkatapos niyang graduate? Gusto niyang mag-aral sa Amerika, sagot ni Aling Tessie. Pero alam mo naman na hindi natin kaya ang gastos. Napaisip si Weng. Gusto niyang mas maraming pagkakataon ng kapatid niya, kaya't inisip niya kung paano ito matutulungan. Makalipas ang ilang linggo ng pagsusuri at paghahanap ng tamang programa, natagpuan niya ang isang scholarship sa isang universidad sa Amerika. Agad niyang hinikayat si Mariel na subukan ito. Mariel, sabi niya sa kapatid sa isang tawag, may nakita akong scholarship program dito. Subukan mo. Kung makapasa ka, ako na bahala sa ibang gastos mo. Talaga, ate? Seryoso ka ba? Sagot ni Mariel, halos hindi makapaniwala. Pero paano mo magagawa yun? May negosyo na ako dito. Paliwanag ni Weng. Kaya ko nang tumulong sa'yo, basta mag-aral ka ng mabuti. Sa paglipas ng panahon, naging mas tiwala si Weng sa kanyang kakayahan, hindi lamang sa negosyo kundi pati na rin sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Dahil sa kanyang cleaning service, nakilala niya ang iba't ibang personalidad sa business world. May mga nakikilala siyang negosyante na humahanga sa kanyang dedikasyon at kasipagan. Dahan-dahan, nahanap niya ang kanyang lugar sa komunidad ng mga entrepreneur. Hindi na siya basta isang dating kasambahay. Isa na siyang kinikilalang leader ng isang lumalagong negosyo. Minsan, inimbitahan siya ng isang lokal na business association upang magbigay ng maikling talumpati tungkol sa kanyang kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bungad ni Weng, halatang kinakabahan pero matapang. Noong dumating po ako dito sa Amerika, wala po akong tiwala sa sarili. Akala ko, magtatrabaho lang ako bilang kasambahay habang buhay. Pero dahil sa tulong ng mga taong naniwala sa akin, natutunan ko po kung paano bumangon, magplano, at magtagumpay. Ngayon, bilang may-ari ng isang maliit na negosyo, ang nais ko pong ipakita ay kaya natin. Kahit gaano kahirap ang simula, basta may tiyaga at malasakit. Nagpalakpakan ng mga tao matapos ang kanyang talumpati. At sa puntong iyon, naramdaman ni Weng ang isang bagay na matagal niyang hindi nadama, ang tunay na kumpiyansa sa sarili. Sa wakas, hindi na lamang siya nakatingin sa sarili bilang simpleng taga-alaga ng ibang tao. Ngayon, isa na siyang leader, isang inspirasyon, at higit sa lahat, isang taong napatunayang kahit sino, saan man magmula, ay may kakayahang magtagumpay. Sa isang magarang business gala na dinaluhan ni Weng, bilang kinatawan ng kanyang lumalaking cleaning service, hindi niya inaasahan ang pagkakataong makilala si Lucas. Isang Filipino-American architect na kilala sa industriya ng sustainable architecture, si Lucas ay nagbigay ng isang maikli, ngunit makapangyarihang talumpati tungkol sa kahalagahan ng pagtutulungan ng mga Pilipino sa diaspora. Tahimik na nakikinig si Weng sa likod ng silid, na-inspire sa bawat salitang binitiwan ng arkitekto. Ang mga OFW, sabi ni Lucas, ay hindi lamang mga manggagawang nagpapadala ng pera sa kanilang pamilya. Sila rin ay mga bayani ng modernong panahon. Ang kwento ko ay kwento rin ng maraming Pilipino, mga magulang na iniwan ng sariling bayan upang bigyan kami ng mas magandang buhay. Habang naglalakad siya palabas ng entablado, nagdesisyon si Weng na lapitan siya. "Excuse me," simula niya, halatang kinakabahan. "Lucas, tama po ba? Ang ganda po ng speech niyo." Napangiti si Lucas. Bahagyang nagulat ngunit magalang na tumango. "Salamat. I'm glad you found it meaningful. And you are?" "Rowena Santos po," sagot ni Weng, iniabot ang kamay. "May maliit po akong cleaning business dito. Pero OFW din po ako dati. Kaya malapit po sa puso ko ang sinabi niyo." Magdamag silang nag-usap.
Pinag-usapan nila ang kani-kanilang karanasan bilang mga anak ng mga OFW. Si Lucas, na iniwan ng kanyang mga magulang sa Pilipinas noong bata pa siya upang magtrabaho sa Amerika. At si Weng, na isinakripisyo ang sariling buhay upang makatulong sa pamilya. Hindi nila namalayang lumipas ang oras. Sa huli, nagkapalitan sila ng numero at nagkasundong magtulungan sa mga proyektong makakatulong sa kapwa Pilipino. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalong napalapit si Weng kay Lucas. Sa bawat meeting nila para sa kanilang mga advokasya, nagiging mas natural ang kanilang samahan. Isang araw, habang nag-uusap sila sa isang maliit na cafe sa downtown Los Angeles, inamin ni Lucas ang kanyang paghanga kay Weng. Alam mo, Rowena, bungad niya habang nakatingin sa tasa ng kape. You're one of the most inspiring people I've met. You didn't just find success for yourself. You're actively lifting others along the way. Namula si Weng. Salamat, pero marami pa akong dapat matutunan. Hindi ko rin po nagawa ito ng mag-isa. Maraming tumulong sa akin. Still, ani Lucas, nakangiti. Not everyone chooses to give back. That makes you unique. Sa patuloy nilang pagkakaibigan, naramdaman ni Weng na tila may kakaiba kay Lucas. Hindi lamang siya taga-suporta ng kanyang mga advokasya. Marunong din itong makinig, magbigay ng payo, at sumalubong sa bawat hamon ng buhay. Hindi nagtagal, naramdaman niyang muli ang tila matagal nang nawala sa kanya. Ang pakiramdam ng tunay na pagmamahal at suporta mula sa isang tao. Ngunit tulad ng anumang kwento, may mga biglaang liko ang tadhana. Isang araw, habang abala si Weng sa pag-aayos ng papeles sa opisina, biglang nagring ang kanyang telepono. Hindi pamilyar ang numero, ngunit sinagot niya ito. Hello? Tanong niya. Rowena, ang sabi ng boses sa kabilang linya. Isang tinig na hindi niya narinig sa maraming taon. Si Marco to. Biglang bumalik ang mga alaala. Si Marco ang kanyang kasintahan sa Pilipinas na sumubok pigilan siya sa pag-alis patungong Amerika. Matagal na niyang iniwan ang nakaraan nilang dalawa. Ngunit ngayong naririnig niya ulit ang boses nito, parang bumalik lahat ng damdamin. Galak, lungkot, at isang bahid ng pangungulila. Marco, sagot niya, pilit pinapanatiling kalmado ang boses. Anong may tutulong ko? Weng, nagbago na ako. Alam kong matagal kitang hinayaan, pero gusto kong bumawi. Sabi ni Marco, halatang nagsisisi. Pwede ba tayong magkita, mag-usap? Kahit may bahagi ng puso niya na natutuksong bigyan si Marco ng pangalawang pagkakataon, hindi rin niya maitatanggi ang mga natutunan niya sa nakalipas na mga taon. Minsan nang umikot ang mundo niya kay Marco, at sa oras na iyon, iniwan siya nitong nag-iisa. Hindi niya maaaring kalimutan ang mga panahong mag-isa niyang hinarap ang hirap ng buhay sa Amerika. Naiintindihan ko, Marco, sagot niya. Pero hindi ko na mababalik ang nakaraan. Marami na ring nagbago sa buhay ko ngayon. Weng, hindi ko inaasahan na patawarin mo ako agad, sabi ni Marco. Pero sana, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Rowena, ang sabi ng boses sa kabilang linya. Isang tinig na hindi niya narinig sa maraming taon. Si Marco to. Biglang bumalik ang mga alaala. Si Marco ang kanyang kasintahan sa Pilipinas na sumubok pigilan siya sa pag-alis patungong Amerika. Matagal na niyang iniwan ang nakaraan nilang dalawa. Ngunit ngayong naririnig niya ulit ang boses nito, parang bumalik lahat ng damdamin. Galak, lungkot, at isang bahid ng pangungulila. Marco, sagot niya, pilit pinapanatiling kalmado ang boses. Anong may tutulong ko? Weng, nagbago na ako. Alam kong matagal kitang hinayaan, pero gusto kong bumawi. Sabi ni Marco, halatang nagsisisi. Pwede ba tayong magkita, mag-usap? Kahit may bahagi ng puso niya na natutuksong bigyan si Marco ng pangalawang pagkakataon, hindi rin niya maitatanggi ang mga natutunan niya sa nakalipas na mga taon. Minsan nang umikot ang mundo niya kay Marco,
At sa oras na iyon, iniwan siya nitong nag-iisa. Hindi niya maaaring kalimutan ang mga panahong mag-isa niyang hinarap ang hirap ng buhay sa Amerika. "Naiintindihan ko, Marco," sagot niya. "Pero hindi ko na mababalik ang nakaraan. Marami na ring nagbago sa buhay ko ngayon." "Weng, hindi ko inaasahan na patawarin mo ako agad," sabi ni Marco. "Pero sana, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon." Napabuntong hininga si Weng. "I'm sorry, Marco, pero hindi na ako babalik sa dati. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pinagsamahan natin pero hindi ko na pwedeng balikan yun." Nang matapos ang tawag, napag-isipan ni Weng kung ano ang tunay na nais niya. Mas napagtanto niyang hindi na siya ang dating Rowena Santos na palaging umaasa sa ibang tao para sa kaligayahan. Nahanap niya na ang bagong daan sa buhay. At sa daang iyon, si Lucas ang sumusuporta sa kanya nang walang inaasahang kapalit. Hindi niya pinili si Lucas dahil siya'y matagumpay o sikat. Pinili niya si Lucas dahil ito ang taong minahal siya para sa kung sino siya ngayon. Malaya, matatag, at tiwala sa sarili. "Lucas," sabi niya isang araw habang magkasama sila sa harap ng bagong proyekto ng kanilang advokasya, "Thank you for believing in me." "Always, Weng," sagot ni Lucas, nakangiti. "Always." Napabuntong hininga si Weng. "I'm sorry, Marco, pero hindi na ako babalik sa dati. Nagpapasalamat ako sa lahat ng pinagsamahan natin pero hindi ko na pwedeng balikan yun." Nang matapos ang tawag, napag-isipan ni Weng kung ano ang tunay na nais niya. Mas napagtanto niyang hindi na siya ang dating Rowena Santos na palaging umaasa sa ibang tao para sa kaligayahan. Nahanap niya na ang bagong daan sa buhay. At sa daang iyon, si Lucas ang sumusuporta sa kanya nang walang inaasahang kapalit. Hindi niya pinili si Lucas dahil siya'y matagumpay o sikat. Pinili niya si Lucas dahil ito ang taong minahal siya para sa kung sino siya ngayon. Malaya, matatag, at tiwala sa sarili. "Lucas," sabi niya isang araw habang magkasama sila sa harap ng bagong proyekto ng kanilang advokasya, "Thank you for believing in me." "Always, Weng," sagot ni Lucas, nakangiti. "Always." Habang dumadaan ang mga taon, unti-unting humina ang katawan ni Mr. Lancaster. Bagamat nanatili ang kanyang talas sa pag-iisip, ramdam ni Weng na bumabagal na ang kanyang mga kilos at mas madalas na itong nagpapahinga sa opisina kaysa dati. Isang araw, ipinatawag ni Mr. Lancaster si Weng sa kanyang private office. "Rowena," bungad niya habang maingat na umupo sa kanyang leather chair. "We need to discuss something important." Tila hindi mapakali si Weng. "Ano po yun, sir?" "Alam kong matagal na akong mahina," simula ni Mr. Lancaster. "At gusto kong masigurong ang lahat ng pinaghirapan ko ay mapupunta sa tamang mga kamay." Hinugot ng matanda ang isang makapal na dokumento mula sa isang drawer. "This is my final will and testament," paliwanag niya. "I've made arrangements to leave certain parts of the company to trusted people. But the biggest share? It's for you, Rowena." Nanlaki ang mga mata ni Weng. "Sir, ako po?" "Yes," sagot ni Mr. Lancaster, nakangiti. "I trust you, Rowena. You have the heart and the capability. I'm leaving you 3 of my companies, ones that have always been close to my heart. And I'm also giving you oversight of a few foundations I started so you can continue to help those in need." "Sir, parang hindi ko po yata kayang tanggapin yan. Napakalaki pong responsibilidad," sabi ni Weng, halatang naiiyak. "Marami pong mas karapat-dapat." "No, Rowena," sagot ni Mr. Lancaster, masinsin ang tingin sa kanya. "You are the most deserving. You've proven time and again that you have a genuine desire to serve others. This isn't just about running a company. It's about making a real impact. I know you can do it." Matapos pirmahan ang mga papeles, sinabi ni Mr. Lancaster kay Weng na ipagpatuloy ang mga proyektong sinimulan niya. Ngunit para kay Daniel, ang apo ni Mr. Lancaster,
Iba ang naging desisyon ng matanda. Sa testamento, malinaw na isinasaad na wala ng bahagi ng mana ang apo. Sa halip, ipapadala ito sa Africa upang magsilbi bilang volunteer worker sa isang charitable organization na tumutulong sa mga nangangailangan. Daniel, sabi ni Mr. Lancaster nang mag-usap sila sa huling pagkakataon, I hope this experience will teach you the value of humility and true service. This isn't punishment. This is a chance for you to find your purpose. Bagamat hindi naging madali para kay Daniel ang tanggapin ang desisyon ng lolo, wala na siyang nagawa. Naiwan siyang mag-isip sa mga maling desisyon niya noon. At unti-unting sinimula ng kanyang bagong buhay sa isang bansa kung saan higit na mas kailangan ng tao ang tulong. Samantala, si Weng, kahit punong-puno ng kaba, ay nagdesisyong itayo ang Rowena Foundation. Layunin nito na tulungan ang mga OFW at matatanda, mga tao na kadalasang nalilimutan sa lipunan. Ang foundation ay nagsimulang magbigay ng scholarships, livelihood programs, at health assistance sa mga nangangailangan. Ginamit ni Weng ang kanyang sariling karanasan upang bigyang inspirasyon ang iba. Alam niya ang hirap ng magtrabaho sa ibang bansa, ang sakit ng pagkakahiwalay sa pamilya, at ang pangangailangang tumayo sa sariling mga paa. Lahat ng ito ang nag-udyok sa kanya upang bumuo ng programa na hindi lamang nagbibigay ng pangmatagalang tulong, kundi nagbibigay rin ng dignidad at pag-asa. Isang umaga, inanyayahan si Weng na magsalita sa isang press conference tungkol sa mga proyekto ng foundation. Nakasuot siya ng simpleng blazer at nakangiti sa harap ng maraming tao. Habang hawak ang mikropono, huminga siya ng malalim. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagdalo. Simula niya. Hindi po naging madali ang aking naging landas. Dati po akong kasambahay na umalis ng Pilipinas upang makipagsapalaran dito sa Amerika. Hindi ko po inakala na sa kabila ng maraming hamon, makakarating ako sa puntong ito. Ngunit kahit anong tagumpay ang dumating, nananatili pa rin po sa akin ang diwa ng paglilingkod. Ngumiti si Weng. Ramdam ang inspirasyon ng mga nakikinig. Ngayon, tagapaglingkod pa rin po ako, pero hindi na lang para sa iilang tao. Ang layunin ko po ngayon ay makatulong sa mas maraming nangangailangan. Gusto ko pong ibahagi ang pagkakataong ibinigay sa akin upang mas marami pang buhay ang maiyahon. Nagpalakpakan ng lahat matapos ang kanyang talumpati. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Weng ang lalim ng kanyang responsibilidad. Alam niyang mahirap ang kanyang tatahakin, ngunit sigurado siyang handa siya. Ang dating kasambahay na minsang nakadama ng kawalan ng pag-asa ay ngayoy isang pinuno ng pagbabago. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, bitbit niya ang pangako sa kanyang sarili. Ang ipagpatuloy ang pagmamalasakit at paglilingkod para sa mas magandang kinabukasan ng marami. Lumipas ang 5 taon at ang buhay ni Weng ay nagbago ng hindi niya inaasahan. Ang dating kasambahay na nagsimula sa simpleng paglilinis ay isa na ngayong kinikilala sa buong mundo bilang multi-awarded entrepreneur at philanthropist. Ang kanyang pangalan ay madalas marinig sa mga business conference, charity galas, at international forums na may layuning makatulong sa mahihirap. Sa bawat seremonya ng parangal na kanyang dinaluhan, walang pag-aalinlangan si Weng na magpasalamat sa mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay. Ngunit higit sa lahat, palagi niyang binabanggit si Mr. Lancaster. Kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon. Madalas niyang sabihin. Sa kanyang puso, alam niya na ang tiwala ng matandang iyon ang nagtulak sa kanya upang magtagumpay at ang kabutihang loob nito ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon upang tulungan ang iba. Si Lucas, na noon ay naging matalik niyang kaibigan at ngayoy katuwang na sa buhay, ay naging kasangga niya sa maraming proyekto. Isa sa kanilang pinakamalaking tagumpay ay ang pagpapatayo ng mga pabahay para sa homeless sa Los Angeles. Magkasama nilang binalangkas ang bawat plano.
Si Lucas ang nagdidisenyo ng mga tahanang makatao at masisilungan ng init at lamig, habang si Weng naman ang nangangalap ng pondo at nakikipag-ugnayan sa mga organisasyon. Lucas, sabi ni Weng isang gabi habang nagkakape sila sa kanilang opisina. Hindi ko talaga akalain na aabot tayo sa ganito. Kung noon, hindi ko nga alam kung paano ko pagkakasyahin ang sweldo ko. Ngayon, nagagawa na nating magbigay ng bahay sa iba. Ngumiti si Lucas at hinawakan ang kamay ni Weng. Dahil iyon sa puso mo, Weng, lahat ng ginagawa mo ay para makatulong. At masaya akong nandito ako para suportahan ka. Habang lumilipas ang mga buwan, isang bagong ideya ang sumagi sa isip ni Weng. Ang pagbabalik sa Pilipinas. Hindi para manirahan muli, kundi para magsimula ng isang proyekto na matagal na niyang pinapangarap. Sa tuwing naiisip niya ang hirap na pinagdaanan ng kanyang ina noong sakitin pa ito, ang kawalan ng maayos na pasilidad sa kanilang probinsya, nagkakaroon siya ng mas matibay na layunin, ang magpatayo ng ospital sa lugar kung saan siya lumaki. Lucas, sabi niya habang nasa isang meeting sila, gusto kong bumalik sa Pilipinas. Gusto kong magpatayo ng ospital doon. Hindi para sa pera o para sa pangalan. Gusto ko lang makatulong sa mga kababayan natin. Sumang-ayon si Lucas. That's a wonderful idea. It's about time we give back to where it all began. Nang makumpleto nila ang mga plano, bumalik si Weng sa Pilipinas. Kasama niya si Lucas at ang ilang miyembro ng kanyang team. Dumating sila sa kanilang probinsya na may dalang malalaking blueprint at dokumento para sa itatayong ospital. Sa kabila ng init ng araw at pagod mula sa biyahe, hindi nawala ang ngiti sa kanyang muka. Sa groundbreaking ceremony ng ospital, nagsalita si Weng sa harap ng mga residente. Dito po ako lumaki. Dito ko po natutunan ang tunay na kahulugan ng malasakit at pagsusumikap. Sa tulong po ng mga taong naniwala sa akin, nais kong ibalik ang kabutihan na natanggap ko. Ang ospital pong ito ay para sa inyo. Isang lugar kung saan hindi ninyo na kailangang magbiyahe ng malayo para makapagpagamot. Malakas na palakpakan ang sumunod sa kanyang talumpati. Sa araw na iyon, muling naramdaman ni Weng ang koneksyon sa kanyang mga kababayan. Alam niyang tama ang kanyang desisyon. Habang inilalagay niya ang unang piraso ng bato sa pundasyon ng ospital, napangiti siya. Alam niyang isa na namang pangarap ang magiging totoo. Ngunit may isa pang mahalagang misyon si Weng sa kanyang pagbabalik. Kasama sa kanyang mga dalang bagahe ang isang espesyal na urn, ang mga labi ni Mr. Lancaster. Sa huling mga taon nito, naging malapit si Mr. Lancaster kay Weng. Hindi lamang bilang mentor, kundi bilang isang ama na nagtitiwala at nagmamalasakit. Bago ito pumanaw, nag-usap sila ng masinsnan. Rowena, sabi ni Mr. Lancaster, nakahiga sa kanyang kama ngunit malinaw pa rin ang boses. When I'm gone, I'd like to be laid to rest somewhere meaningful. Napabuntong hininga si Weng. Saan po ninyo gusto, sir? Bring me home with you. Sagot ni Mr. Lancaster, nakangiti. To the place where I found a second chance at life. At iyon ang ginawa ni Weng. Sa isang maliit na seremonyang dinaluhan ng kanyang pamilya at mga malalapit na kaibigan, inilibing niya ang urn ni Mr. Lancaster sa isang tahimik na bahagi ng kanilang bayan. Sa harap ng kanyang libingan, sinabi niya, "Dito po kayo minahal at minahal niyo ako. Maraming salamat po, sir, sa lahat ng naituro ninyo. Hindi ko po kayo makakalimutan." Nang matapos ang seremonya, humarap si Weng sa mga tao at nagbigay ng isang maikling pananalita. Ang kabutihan, kahit saan mang panig ng mundo, ay bumabalik ng higit pa sa inaakala natin. Kaya't ipagpatuloy natin ang paggawa ng tama. Sa simpleng paraan, may mabubuo tayong mas magandang bukas para sa lahat. Sa araw na iyon, muling napagtanto ni Weng na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa tagumpay, kundi sa kung paano mo ibinabahagi ang iyong tagumpay sa iba. At habang binabalikan niya ang lahat ng nangyari sa kanyang paglalakbay, mula sa pagiging isang kasambahay hanggang sa pagiging leader ng pagbabago,
Alam niyang sa bawat kabutihang kanyang ginawa, mas malaki ang kanyang natanggap na biyaya.